Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon. Ang Diyos ay hindi niya po tinitignan ng ating bulok na kahapon, ang ating nakaraan, kundi ang tinitignan ng Panginoon ay ang hangarin ng puso natin na magsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan. Magandang umaga po mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay dalawang klase ng tao na nagtatag ng kanilang tahanan, ng kanilang bahay, no? Yung isang tao ay itinatag niya ang kanyang tahanan, ang kanyang bahay sa pamamagitan ng buhangin. At ang isa naman, yung matalinong tao, ay nagtatag siya ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato, mga ginigiliw. Basahin po natin sa Matthew 7:24. Ang sabi niya po dito, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Sabi niya po, umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Sabi niya po dito, mga ginigiliw. So dalawang klase ng tao ang pag-aaralan po natin, isang matalino at isang hangal, na kung saan yung matalino, mga kapatid, ay nagtayo siya ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato, mga ginigiliw. At ang isa naman ay isang hangal na ang kanyang itinatag na bahay, ang pundasyon ay buhangin, mga ginigiliw. So ito po ay sumisimbolo ng dalawang klase ng tao, na yung isang hangal na tao na binabanggit dito, ito po yung tao na kung saan ibinigay niya ang kanyang seguridad sa kanyang kayamanan. Ibinigay niya ang kanyang seguridad sa tao, sa mga politiko. Doon niya ibinigay lahat ang kanyang security, mga ginigiliw, no? Kaya nung dumating ang bagyo, dumating ang mga pagsubok, mga kapatid, hindi niya nakayanan, no? Sapagkat ang kayamanan ay temporal lang. Ang mga tao, mga kapatid, no, na yung hangal na ito na ibinigay niya ang kanyang seguridad sa mga tao, mga kinikiliw. Alam niyo, mga kapatid, no, pag dumating yung punto, mga kapatid, na kahit pamilya pa natin ito, mahal natin sa buhay, kaibigan natin, darating yung punto na iiwan din tayo, mga ginikiliw. Iniiwan po tayo, mga kapatid. Wala pong permanente, mga kapatid, na makakasama natin, na magtatagal sa atin, mga kapatid, no? Yung kayamanan nawawala, yung kayamanan nabubulok, nasisira, kinakalawang. Sabi po ng salita ng Panginoon, mga kapatid, no, iiwan po tayo kung ibibigay po natin ang lahat ng ito, mga kapatid, sa kayamanan at sa tao. At yung matalino naman, mga kapatid, na binabanggit dito, sumisimbolo ng isang tao, mga kapatid, no, na ang kanyang pundasyon ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo ang kanyang pundasyon. Siya ang kanyang pundasyon sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, mga ginigiliw, no? Ang Panginoon ay hindi po siya nangako ng madaling paglalakbay, mga kapatid, mga ginigiliw. Hindi po siya nangako ng madaling paglalakbay
Ngunit nangako siya, mga ginigiliw, na hindi niya tayo pababayaan, mga kapatid, no? Hindi niya tayo pababayaan hanggang sa huling sandali ng ating buhay, mga ginigiliw, no? Hindi niya po tayo sasamahan, niya po tayo sa mga circumstances natin sa buhay, sasamahan niya tayo sa mga pagsubok, mga ginigiliw, no? Sasamahan niya tayo sa lahat ng problema, mga ginigiliw. Yan po kung ang pundasyon po natin ay ang ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. So kung ang pundasyon po natin ay ang Panginoong Hesukristo o ang salita ng Panginoon, mga ginigiliw, dumating man ang mga unos, dumating man ang mga bagyo, matatag pa rin tayo, resilient pa rin tayo, mga ginigiliw. Kaya po nating harapin ang mga hamon sa buhay, mga ginigiliw, katulad ng sinabi ko po kanina sa inyo, mga ginigiliw, na hindi nangako ng Panginoon ang madaling paglalakbay, ngunit nangako siya na hindi niya tayo pababayaan, katulad ng kanyang ginawa sa kanyang tupa, na kinarga niya po ang tupang ito, no? Kinarga niya po ang tupang ito, mga ginigiliw, at kakargahin niya tayo saan man tayo pupunta. Yun po ang salita ng Panginoon na ipinagkaloob po sa atin sa umagang ito. I hope you are being encouraged, mga ginigiliw. So magandang umaga po sa inyong lahat, sa patuloy niyo pong pagtangkilik sa gawain na ito ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon. God bless everyone. God bless everyone.